Pakinggan ang sigaw mo parang musika. Anong ginagawa mo? Sawa ka na bang mabuhay? Sige, lumapit ka lang sa akin. Maya-maya nang tunaw ka na. A bewildered cat. Finders keepers! Ang sarap uminom ng gatas pagkatapos kumanta. Kung palagi kang mauupo rito na hindi man lang gumagalaw, tutukain ng uwak yung ulo mo. Sige ka! Nagmumoon-gazing ka kasama ng pusa? Ibig sabihin, inubos ko yung gatas na para sa pusa mo? Sorry, hindi ko sinasadya. Masyado lang akong nauhaw. Pero kasalanan mo rin to dahil hindi mo ako pinigilan. At saka isa pa, kung hindi dahil sa pagdating ko, baka tinukanan ng uwak na yan ng tuktok ng ulo mo. Nakakatawa ka. Akala mo ba cool kang tao porke bihira kang umimik at pusa lang ang kaibigan mo? Oo nga pala, bakit hindi pa dumarating yung kaibigan mong pusa? Huh? Aba, ibang klase, ang ganda ng baril mo. Huh? Pero teka lang, bakit ka ba may baril? Ikaw din naman meron eh. Huh? Tadan! Siguro nga medyo hindi halata, pero isa rin akong sweeper. Eh, ikaw? Alam ko na ang sagot. Mukhang pareho tayo. Akin na rin lang to, ah. Ang sarap! Salamat, ah. Sa tingin ko, mukhang hindi na darating yung kaibigan mo, eh. Huwag ka nang masyadong tumambay dito sa labas. Sabi ko na sa'yo, tutukain ka, eh. Sige, alis na ako. Hello! Hindi pa ako kumakain simula kanina umaga eh. Teka muna, ano kaya masarap orderin? Sorry, pero hindi ko na yan nililista. Oo naman, alam ko na yan. Pero to, libre to. Talaga, salamat. Last na yan, hindi ka na makakalibre ulit. Pwede bang ito na lang ipabayad ko? Ano naman ang gagawin namin dyan sa luma mong relo? Kung walang kita sa pagiging sweeper, baka hindi ka maghanap ng ibang trabaho. Hindi, nagkataon lang na hindi tugma sa talento ko yung naging target ko. Walang pera sa pagpapakabayani. Hindi ka ba na ba naawa sa mga anak mo? Ano? Anak? Kaya kumilos ka na. Ano? Okay ba, Manong? Bagay sa tinapay ang butter. Hindi, mas bagay yung marmalade. Hindi, mas masarap sa tinapay ang strawberry jam. Sabi niya mas masarap ang butter eh. Hindi, mas masarap ang marmalade. Marmalade ka dyan, strawberry jam ang mas Hindi, masarap. butter! Butter! Mas masarap ang keso! Tama, maghahanap na lang ako ng ibang trabaho para kumita ako. Bahala kayo napatong sa Oo nga. May gagawa kaya niyan? Ewan ko lang. Basta hindi ako, gusto ko pang mabuhay. Alam nyo, balita ko lahat ng ipuin niya natutunaw. Masyado naman siya mapanganib para sa 1.8 million. Hindi, mga duwag lang kasi kayo. Huh? Tuloy kayo! Eh, wala kayo. Yung pusaka lang nahuli ko ng isang araw. Dahil, pre. Sino ba yung babaeng yun? Nakakagulat naman yun, pre. Hello?
Aneta, nandito na ako. Aba, ikaw pala, Sven. Buhay ka pa pala. Oo naman, kahit papaano. Teka, bakit parang depressed ka yata ngayon? Papayaan mo na ako. Wala pa ba trabaho para sa akin? Wala eh, kauubos lang ng malalaking target. Bakit hindi kayo nagtira? 27,000. Ito 20,000. Ito naman 15,000. Masyado naman maliliit. Ito na lang siguro. Si Tony K. 50,000. Huh? Hoy, buhay ka rito! Pare, nauna ako dyan eh. Huwag ka nang mga harap, hindi mo siya kakayanin. Tulungan mo ako, Mama! Hinahabol ako ng masasamang lalaki. Mama, tulungan mo ako! Huwag kang mag-alala, isa-isa ko silang sisipa. Walang sino mang sinasanto itong mga bakal na hawak namin! Kaya hindi ka ba katakas? Huwag ka na Hoy, magpataka! Sven! Sige! Wala. Ganito siguro talagang kapalaran ng isang gentleman. Kayong lahat, lumayo kayo sa magandang babaeng yan. Dahil kapag hindi nyo siya nilayuan, tuluyan na mainis ang gentleman na to. Sino naman ang matandang yan? Isang matanda na gusto na yata mamahalang sa mundo! Huwag mo kami pakialaman, tanda! Wala kayong karapatan para tawagin ako matanda! Isa akong gentleman! Sumunod ka sa akin, miss. Magtsa muna tayo. Pagwasensya mo na ako. Kanina pa kasi kung gusto mo. Ako pala si Elena. Huwag ka mag-alala, magpakabusog ka lang. Tutal naman, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Naku hindi, wala lang yun. Sandali, matanong nga kita, miss. Masama ba talaga yung mga lalaking Bigla yan? na lang nila akong inatake. Pero nagawa mo silang patigilin sa loob lang ng isang kisap mata. Nakakabilib ka. Wala yun, miss. Ginawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang gentleman. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ako nga pala si Sven Volfid. Isa lang akong ordinaryong sweeper. Para sa akin, hindi ka ordinaryo. Hindi. Ordinaryong tao lang talaga ako. Pero, meron sana akong hilinging pabor sa'yo, Sven, kung okay lang. Sige, walang problema. Ano ba yan? Yung kapatid ko. May kapatid ka? Kinidnap yung nakababata kong kapatid na babae. Iligtas mo siya. Ang magiging pabuya mo ay ito. Alam ko na ang sagot. Mukhang pareho tayo. Number 13, itong bago mong mission. Tama, alam ko na ngayon ang sagot. Mukhang pareho tayo. Pasensya ka na. Ngayon lang kasi ulit ako nakakita ng ganito kalaking pera. Nakakapanibago. Saan ka naman nakakuha ng ganyang karaming pera? Inipon ko yan para magamit bilang ransom sa kapatid ko. Pero kung papayag ka na iligtas siya, ibibigay ko na lang sa'yo ang lahat ng pera niyan, Sven. May ideya ka ba kung saan nagtatago yung mga kumidnap sa kapatid mo? Oo, at alam ko kung sino siya. Abahay kung ganun pala, mas maganda kung tumawag ka na ng pulis. Mas ligtas yon kaysa sa humingi ka ng tulong sa kanya.
Hindi siya yung tipong makakaya lang ng mga pulis. Ha? Sabi mo nga sa akin, sino ba talaga siya? Si Torneo Ludman. Torneo. Yung nagbebenta ng mga armas. Oo. Anong kinalaman ng kapatid mo sa isang taong nagbebenta ng armas? Nagpapanggap siya bilang isang gangster. Pero mas malala pa rin ang mga nagawa niya. Hindi nga ako makatulog gabi-gabi pag naiisip ko yung mga bagay na posibleng ginagawa niya sa kapatid ko. Hawak ngayon ng kapatid mo ng isa sa mga pinakamalupit na tao na bubuhay. Alam ko yan. At alam ko rin mahirap to para sa'yo. Ha! Mahirap? Ano ba sinasabi mo? Para sabihin ko sa'yo, parang bata lang ang tingin ko kay Torneo. Sisiw na sisiw lang siya sa akin. Talaga? Ibig sabihin nililigtas mo na ang kapatid ko? Salamat! Napakasaya ko, Rins! Sinong Rins? Wala. Ang ibig kong sabihin, ang bango ng ginamit kong hair rinse. Kaya, ang saya-saya ko ngayon. Masarap ang pakiramdam ni Elena. Bakit? Gusto mo pa ba? Tama na. Ay, nako. Oo na, sige na nga. Talaga palang mahilig ka sa pusa. Magandang gabi sa'yo. Bakit nandito ka? Pumunta ka ba rito para makita ako? Hindi. Nagbibiro lang ako. Aba, may isang bote ng gatas. Ang sarap! Maraming salamat ha. Nauuhaw kasi talaga ako eh. Sandali lang. Baka naman nilagyan mo ng gayuma ang gatas na to. Ba't wala ka nilagay? Bakit ba masyado kang tahimik? Magsalita ka naman. Mag-comment ka sa panahon o sa langit. Yung mga ganun. Bakit kakaiba ka? Ha? Kakaiba yung suot mo. Anong kakaiba? Traditional clothes to mula sa Zipang. Ang cute-cute nga eh, hindi ba? Hindi rin. Ano ka ba? Kahit labang sa loob mo, sabihin mo na lang na cute para matuwa ako sa'yo! O, paano? Ang mabuti pa, lumakad na ako. Lumakad? Oo, meron pa kasi akong trabahong kailangan gawin. Sweeper ka ba talaga? Oo. Matagal na rin simula nung magkaroon ako ng malaking target. Tadan! Yan ang target ko, si Preta Ghoul. May patong sa ulo na 1.8 million. Mabagsik siyang kriminal at pulang-pulang 16 na tao nang napaslang niya. Kalaban siya ng kababaihan. Hindi lang siya basta ordinaryong kriminal. Oo, tama ka. Isa siyang halimaw. Ayon sa mga nakasaksi, naglalabas ng makamandag na laso ng mga kamay niya. Natutunaw ang anumang hawakan niya, kaya lahat ng biktima niya... Sigurado ka bang kaya mo siya? Aba, ano ginagawa mo? Pinipigilan mo ba ako? Bakit? Nag-aalala ka para sa akin? Huwag mong mamaliitin ang kakayahan ko, pwede ba? Kaya ko siyang pabagsakin kahit nakapikit ako. Gagamitin mo ba yung baril mo? Hindi naman porket isa akong sweeper, kailangan ko na kumitil ng buhay. Kalokohan. Inimbento ang baril para kumitil ng buhay. Depende yon kung paano mo siya gagamitin. O paano? Mauna na ako.
Iyon ang 17 biktima. Pang-18 biktima. 19 na biktima. Ikaw ba magiging pang-20 biktima? Isa tong malaking karangalan. Ikaw pa mismo lumapit sa akin. Pretagul! Panghuli na to! Wala ka nang ipapahamak! Bakit susubukan mo ba akong hulihin? Mas lalo kong ginagana sa mga babaeng malakas ang loob kagaya mo. Nasaan ka? Magpakita ka! Pretagul! Nandito ka lang pala. Espesyal ka. Ikaw ay 20 biktima. Halika. Dahan-dahanin natin to. I-enjoy natin tong dalawa. Bakit ka ba lumalayo sa akin? Ayan, nasira na tuloy yung yukata ko. Paborito ko pa naman to. Bakit ba ganito? Bakit ba ayaw tanggapin ng mga kababaihan ang pagmamahal ko? Bakit kayo ganyan? Lahat naman binibigay ko! Sige na! Tanggapin mo na ang pag-ibig ko! Hoy, Halimaw! Layuan mo ang weirdong babaeng yan. Weirdo? Sige na. Kapag hindi mo siya nilayuan, buburahin ko yung mukha mo. Hindi mo ako mapipigilan sa simpleng bala lang. Kaya wala rin kwenta yan. O ano? Nakita mo na. Wala magagawa sa akin ng baril mo! Yan ang akala mo. Aray ko! Naipit ako! Sa wakas, nahuli na rin si Pretagol. Bakit hindi mo siya tinapos? Oo nga, no. Bakit kaya? Siguro sabihin na lang nating, hindi ko kasi gustong gawin ang bagay na yon. Kung hindi kailangan pumaslang, edi wag gawin. Tama, yun ang sagot sa tanong mo. Hanggang sa susunod uli. Oh, huwag kang matakot. Hindi ka matutunaw pag kinamayan mo ako. Paano tayo naging pareho? Sinabi mo yun nung isang gabi. Ah, ganun ba? Teka, bakit nga ba? Siguro dahil mahilig tayong tumambay sa mga rooftop. Diba? Huh? Ayun, kaya magkapareho tayong dalawa. Number 13. Ikaw ba yan, Belze? Bakit hindi ka sumunod sa pinag-uutos? Pero sige, pagbibigyan kita. Palalagpasin ko muna ang ginawa mo. Pero hanggang ngayon lang to. Kumpleto ng lahat ng mga kailangan. Seryoso ka ba talaga sa balak mo? Bilang isang gentleman, hindi ko magagawang papayaan ng isang babae. Mag-iingat ka. Sa totoo lang, wala akong tiwala sa Elenang yun. Hindi rin gawain ng isang gentleman ang basta nalang maghinala sa isang kawawang babae. Sven, teka lang! Oh, Sandali, sasama ako. ano sabi mo? Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Masyado ako nag-aalala. Gusto ko mailigtas ang kapatid ko.